Nandito ka ba para dumalaw o para magsilbi ng alak? Tingnan mo nga yang suot mo. Ang malamig na boses ng babaeng opisyal ay umalingaw-ngaw sa harap ng kampo ng Light Reaction Regiment. Ang babaeng nasa edad 40 na nakasuot ng damit sibilyan ay sandaling natigilan at yumuko. Ah, ang pamangkin ko kasi ay nagte-training dito. Gusto ko lang sana siyang makita sandali. Hindi ito lugar na basta-basta pinapasok ng kung sino-sino. Lalo na kung ganyan ang itsura mo. Kung talagang dadalaw ka, dumaan ka sa tamang proseso. Sarkastikong sabi ng babaeng opisyal. Ang mga kasamahan niya sa tabi ay nagbubulungan at nagtatawanan. Naku, ang daming mga kakatwang tao ngayon. Hindi dapat basta-basta nagpapapasok dahil sa mga ganyang tao. Tayo ang nahihirapan. Isang bahid ng pagkadismaya ang gumuhit sa mukha ng babae. Ngunit wala siyang sinabi at tumango na lamang. Paumanhin po. Ano po ba ang dapat kong gawin? Una, magsumite ka ng request for visitation at magsuot ka ng maayos sa susunod. Ang tono ng babaeng opisyal ay lalong naging mayabang na para bang siya ang pinakamataas na opisyal sa buong kampo. Sa sandaling iyon, dahan-dahang kinuha ng babae ang kanyang cellphone. Saan ninyo man pinakikinggan ang kwentong ito ngayon? Sa bahay o habang nasa biyahe? Sabihin ninyo sa comment section. Mag-like at iset ang notifications para swertehin kayo. Walang kamalay-malay ang mga babaeng sundalo. Hindi nila alam kung sino ang babaeng mukhang ordinaryo na nasa kanilang harapan. Ito ay nangyari sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, kung saan nakabase ang isa sa mga pinakamagagaling na special forces ng bansa. Ang mainit na sikat ng araw sa hapon ay tumatama sa pangunahing tarangkahan ng kampo. Ang banayad na hangin ng tag-araw ay nagpapagalaw sa mga dahon ng puno ng akasya. Si Eliza Reyes, 45 taong gulang, ay nakatayo sa harap ng tarangkahan, bihis na bihis para sa isang bihirang paglabas. Mahigpit niyang hawak ang isang maliit na paper bag. Ito ay naglalaman ng mga pasalubong na maingat niyang inihanda para sa kanyang pamangkin, mga paborito nitong choknat, kasoy at isang sulat kamay. Sa katunayan, si Eliza ay isang ordinaryong tita lamang. Ang kanyang nag-iisang pamangkin, na isinilang pagkatapos ng 20 taon, ay pumasok sa militar, kaya't nag-aalala siya, at nais niyang makita man lang ang mukha nito. Ang ina ng pamangkin niya, ang ate ni Eliza, ay may sakit at hindi makapunta, habang ang ama naman nito ay nasa isang business trip sa ibang bansa. Nakaka-adjust kaya siya ng maayos? Masarap kaya ang pagkain sa kampo? Iyon ang mga tanong sa kanyang isip. Kung may pamilya kayong pumasok sa militar, tiyak na maiintindihan ninyo ang ganitong pakiramdam. Lalo na't madalas siyang makarinig ng balita tungkol sa hirap ng buhay militar, kaya hindi maiwasang mag-alala. Gumising si Eliza ng madaling araw para ihanda ang mga paborito ng kanyang pamangkin. At nagbiyahe siya ng mahigit 3 oras para makarating dito. 3 beses na nagpalit ng sasakyan. Ngunit sa sandaling iyon, isang babaeng opisyal na nagbabantay sa tarangkahan ang tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa at nagsabi ng isang bagay na mahirap paniwalaan. Nang marinig iyon, biglang sumeryoso ang mukha ni Eliza. Sigurado ka bang dadalaw ka o may iba kang pakay dito? Sabi ni First Lieutenant Liesel Santos habang nakakrus ang mga braso. Siya ay 26 taong gulang, bagong graduate sa Philippine Military Academy, PMA, at 6 na buwan pa lamang sa serbisyo. Sa tingin niya, mataas na ang kanyang posisyon sa kampo. Ah, opo. Dadalaw lang po talaga ako sa pamangkin ko. Marco Cruz po ang pangalan. Maingat na sagot ni Eliza. Ngunit lalong naging arogante ang pakikitungo ni Teniente Santos. Ah, si Marco Cruz? Yung bagong recruit? Pasensya na, pero hindi ngayon ang oras ng dalaw at wala kang dalang permit. Mahirap yan. Paumanhin po. Unang beses ko lang kasi, hindi ko alam. Unang beses? Lalo na pala dapat inalam mo muna, bago ka pumunta, hindi ito palaruan. Ngunit may isang bagay na dapat nating malaman tungkol kay Teniente Santos. Hindi naging maganda ang kanyang kinalakihan. Mula pagkabata, kailangan niyang magsumikap ng higit pa sa iba at pumasok siya sa PMA para magkaroon ng isang matatag na trabaho. Dahil dito,
Partikular siyang masungit sa mga taong sa tingin niya ay mas maganda o mas maayos ang buhay kaysa sa kanya. Nakakaramdam siya ng kakaibang superioridad kapag nakikita niyang yumuyuko sa kanya ang mga taong mas matanda sa kanya. Galing pa po ako sa malayo. Baka naman po pwede kahit sandali lang, pakiusap ni Eliza. Ngunit matigas si Teniente Santos. Hindi pwede. Ang patakaran ay patakaran. At sa totoo lang, ang daming mga kahina-hinalang tao ang pumupunta rito. Kahina-hinalang tao? Ah, wala lang. Ibig kong sabihin, maraming mga taong hindi nababagay sa lugar na tulad nito ang dumarating, sabi ni Teniente Santos, at nagtawanan ang mga kasamahan niya. Si Eliza ay lalong nahiya at naguluhan. Ngunit, sa puntong ito, kailangan nating malaman kung sino ba talaga si Eliza Reyes. Sa panlabas na anyo, isa siyang ordinaryong babae sa kalagitnaan ng kanyang edad, pero sa katotohanan, siya ay may kahangahangang kasaysayan. Eliza Reyes, 45, valedictorian sa National Defense College of the Philippines, NDCP, at naging exchange student sa West Point sa Amerika. Pagkatapos nito, nagsilbi siya ng 15 taon sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, ISAFP, kung saan pinangunahan niya ang maraming matagumpay na operasyon. Partikular na noong na-deploy siya sa ibang bansa, siya ang namahala sa pangangalap at pagsusuri ng impormasyon at dahil dito, nakatanggap siya ng maraming parangal. Kilala siya ng kanyang mga kasamahan at tauhan sa bansag, na malamig na ulo, mainit na puso. Ngunit 5 taon na ang nakalipas, bigla siyang nagretiro. Ang dahilan, ang kanyang pamilya. Ang kanyang ina ay nagkaroon ng Alzheimer's at ang kanyang ate ay may cancer. Kailangan may mag-alaga sa kanila at si Eliza ang gumanap sa papel na iyon. Kaya ngayon, nagpapatakbo siya ng isang maliit na coffee shop at namumuhay ng tahimik. Ngunit nananatili pa rin ang koneksyon niya sa kanyang mga kasamahan noong nasa serbisyo pa siya. Marami sa kanyang mga kaklase ay matataas na opisyal na ngayon. Kung iyan po ang patakaran, wala po akong magagawa. Kailan po kaya posibleng dumalaw? Ngunit ang sagot ni Teniente Santos ay mas lalong nakakagulat. Nasa gitna siya ng training, kaya siguro mga 1 buwan pa. Yan ay kung susundin mo ang tamang proseso. Walang pakialam na sagot ni Teniente Santos habang muling tinitingnan ang kasuotan ni Eliza. At sa susunod na dadalaw ka, magsuot ka ng disente. Hindi yung ganito na parang galing ka sa beer house. Anong sabi mo? Galing sa beer house? Bahagyang tumigas ang boses ni Eliza. Ngunit hindi ito napansin ni Teniente Santos. Oo, kampo militar ito. Hindi ba't hindi angkop ang bestida at high heels? Dapat man lang sana nag-blazer ka. Muling nagtawanan ang mga sundalo sa paligid. Isa sa kanila ang nagsalita ng malakas. Wala talagang respeto ang mga tao ngayon. Ano bang tingin nila sa kampo militar? Tama. Ang hirap-hirap ng training natin tapos ganito lang sila pupunta. Huminga ng malalim si Eliza. Pagkatapos, ay mahinahon siyang nagsalita. Kung gayon, maaari niyo bang ipaliwanag sa akin ang eksaktong proseso ng pagdalaw? Nasa internet lahat yan. Sa panahon ngayon, hindi mo pa alam yan. Ang tono ni Teniente Santos ay lalong naging mapagmataas. Ngunit sa sandaling iyon, dahan-dahang kinuha ni Eliza ang kanyang cellphone. Sandali lang. May tatawagan lang ako. Hay nako! Baka tatawagan ng boyfriend para magsumbong, pangaasar ni Teniente Santos. Ngunit hindi umimik si Eliza at nagsimula ng tumawag. Dito na nagsimulang magbago ang takbo ng mga pangyayari. Sa una, walang pakialam si Teniente Santos habang pinapanood si Eliza na tumatawag. Inakala niyang ipapaliwanag lang nito sa kung sino man ang sitwasyon. Ngunit nang marinig niya ang unang salita ni Eliza, nagsimula siyang makaramdam ng kaba. Hello, Tonyo? Si Eliza to. Ang tono niya ay natural at kalmado, na para bang kausap niya ang isang napakalapit na kaibigan. Oo, kumusta? Ang tagal na rin, ano? Ang boses ni Eliza ay nananatiling mahinahon, ngunit may kakaibang bigat ito na para bang may matagal nang natutulog na lakas ang dahan-dahang nagigising. Hindi naman. May kakaibang nangyari lang kasi. Nagsimulang kabahan si Teniente Santos. May naramdaman siyang hindi tama. Ngunit sa ngayon,
hindi pa niya ito itinuturing na malaking problema. Nandito ako ngayon sa harap ng kampo ng Light Reaction Regiment. Sa sandaling marinig ito, bahagyang nagbago ang kulay ng mukha ni Teniente Santos. Narehistro sa isip niya ang pangalan ng kampo. Ngunit hindi pa rin niya pinagdudahan si Eliza. Dinalaw ko sana si Marco, pero may nakakainis na nangyari. Habang nagpapatuloy si Eliza sa pakikipag-usap, lalong lumalaki ang kaba ni Teniente Santos. Nararamdaman niyang may mali, pero hindi pa niya matukoy kung ano. Oo, may isang babaeng opisyal dito. Teniente Liesel Santos daw ang pangalan. Sa puntong iyon, parang bumagsak ang puso ni Teniente Santos. Nalaman niyang ang pangalan niya ay sinasabi na sa kabilang linya. Ano? Teka, nagbago ang ekspresyon ni Eliza nang marinig ang sinabi ng kausap sa telepono. Pagkatapos ay diretso siyang tumingin kay Teniente Santos. Tiyak na maguguluhan din kayo sa ganitong sitwasyon. Biglang nagiging kakaiba ang mga pangyayari, pero hindi mo alam kung bakit. Talaga? Sinabi niya yon? Itinaas ni Eliza ang kanyang kilay matapos marinig ang sagot sa kabilang linya. Nang makita ang ekspresyong iyon, sigurado na si Teniente Santos na may malaking problema. Sige, salamat! Ibinaba ni Eliza ang telepono. Pagkatapos ay mahinahon niyang tiningnan si Teniente Santos. Ang tingin niya ay iba na ngayon. Ikaw, si Teniente Liesel Santos, tama? Opo. Sino po ba ang kausap ninyo? Nanginginig na ang boses ni Teniente Santos. Nararamdaman niyang nakagawa siya ng malaking pagkakamali. Ah, isang dating kasamahan. Itatanong ko sana kung kilala niya ako. Sandaling huminto si Eliza. Pagkatapos ay ngumiti siya, ngunit ang ngiting iyon ay nakakakilabot, pero may narinig akong interesante. Interesante? Oo. Hindi ka raw na-promote last year? Kaya tiniente ka pa rin hanggang ngayon. Namutla ang mukha ni Teniente Santos. Ito ay isang sensitibong impormasyon na iilan lang ang nakakaalam sa kampo. Sinong nagsabi niyan? At kamakailan lang, gumawa ka raw ng gulo dito. Sinagot mo raw ang mas mataas na opisyal kaya napagalitan ka. Ngayon, tuluyan ng nataranta si Teniente Santos. Iilan lang talaga ang nakakaalam ng impormasyong ito. At para malaman ito sa isang tawag lang. Sino ka ba talaga? Nanginginig na tanong ni Teniente Santos. Napansin na rin ng mga kasamahan niya na nagiging seryoso ang sitwasyon. Ako? Isa lang akong ordinaryong mamamayan, tita na dumadalaw sa pamangkin. Mahinahong sagot ni Eliza. Teka, Teniente, kilala mo ba ang recruit na si Marco Cruz? Opo, kilala ko po. Kumusta na siya? Maayos ba ang pag-adjust niya? Biglang iniba ni Eliza ang usapan, patungo sa kanyang pamangkin. Naguguluhan man si Teniente Santos, sumagot siya. Opo, maayos naman po siya. Masipag at magalang. Mabuti kung ganoon. Pero alam mo ba, muling ngumiti si Eliza. Bakit talaga ako nandito? Hindi po ba para dumalaw? Tama. Pero may mas espesyal na dahilan. Lalong kinabahan si Teniente Santos. Nararamdaman niyang may malaking sikretong nakatago. Tumawag si Marco sa bahay, ilang araw na ang nakalipas. Umiiyak siya. Umiiyak? Oo. Sabi niya sobrang hirap daw sa kampo. May isang senior daw na laging nambubuli sa kanya. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Teniente Santos na may mali. Pero hindi pa niya alam kung ano mismo. Kaya ako mismo ang pumunta para tingnan kung okay lang ba talaga ang pamangkin ko. Dahan-dahang tumitigas ang boses ni Eliza. Pero pagdating ko rito, nalaman kong ang problema pala ay wala sa mga recruit, nasa ibang lugar. Saan po? Dito. Dito mismo sa tarangkahan na ito nagsisimula ang problema. Nagsimula ng pagpawisan ng malamig si Teniente Santos. Maiintindihan ninyo ang pakiramdam na ito, di ba? Yung pakiramdam na may malaking mangyayari, pero hindi mo alam kung anong gagawin. Teka, Teniente, alam mo ba kung anong oras na? Biglang nagtanong ng kakaiba si Eliza. Nataranta si Teniente Santos at tumingin sa relo. Opo, 4:30 na po ng hapon. Tama. Pero alam mo ba kung hanggang anong oras ang visiting hours?
Karaniwan po, hanggang alas 5 ng hapon, natigilan sa pagsasalita si Teniente Santos. Bigla niyang naintindihan na may mali. Kung ganoon, pasok pa pala sa oras ng 2 ngayon, tama? Naging malamig ang boses ni Eliza. Bakit mo sinabing hindi oras ng dalaw? Hindi makapagsalita si Teniente Santos. Nabisto ang kanyang pagsisinungaling at sinabi mo rin na kailangan ng appointment pero nakasulat sa patakaran na pinapayagan ang on-the-spot visitation, hindi ba? Ah, kasi po. Nag-aalangan si Teniente Santos ngunit hindi siya tinantanan ni Eliza. At tungkol naman sa kasuotan, nakasaad sa visitation rules na disenteng kasuotan. May basehan ka ba para sabihing hindi disente ang suot ko? Tuluyan nang hindi makapagsalita si Teniente Santos. Isa-isang nabubunyag ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Ngunit sa sandaling iyon, may narinig silang tunog ng sasakyan mula sa malayo. Isang itim na sedan ang mabilis na papalapit sa kampo. Ano yon? Bulong ng isang sundalo. Bihira silang makakita ng ganoong sasakyan. Huminto ang sasakyan sa harap ng kampo. Isang lalaki ang bumaba mula sa driver's seat. Nasa huling bahagi ng kanyang 40s, nakasuot ng business suit. Ngunit sa kanyang tindig at lakad, halatang isa siyang dating militar. Ma'am Eliza. Masayang bati ng lalaki kay Eliza. Naku, Tonyo, ang bilis mo naman. Umalis ako agad pagkatapos ng tawag mo. Anong nangyari? Hindi maintindihan ni Teniente Santos ang sitwasyon. Sino ang lalaking ito? At ano ang relasyon niya kay Eliza? Wala lang to. Dinalaw ko lang ang pamangkin ko tapos may nangyaring di maganda, kalmadong sagot ni Eliza. Ngunit lalong sumeryoso ang mukha ng lalaki. Di maganda? Anong? Tumingin ang lalaki kay Teniente Santos. Sa sandaling iyon, nanlamig ang buong katawan ni Teniente Santos. Hindi biro ang tingin ng lalaki. Ikaw ba si Teniente Liesel Santos? Opo. Sino po sila? Nanginginig na tanong ni Teniente Santos. Ay, hindi pa pala ako nagpapakilala. Ako si Coronel Antonio Gomez. Sa sandaling marinig ang salitang koronel, namutla ang mukha ni Teniente Santos. Ang mga kasamahan niya ay dali-daling tumayo ng tuwid. Sir, paumanhin po. Sir, hindi po namin alam. Mabilis na sumaludo si Teniente Santos. Ngunit nanatiling malamig ang ekspresyon ni Coronel Gomez. Ano ba ang nangyari dito? Tanong ni Coronel Gomez habang nakatingin kay Eliza. Wala lang to. May narinig lang akong mga nakakainis na salita. Kalmado pa rin si Eliza, ngunit iba si Coronel Gomez. Nakakainis na salita? Anong klaseng salita? Dito na nagbago ang sitwasyon. Naramdaman ni Teniente Santos na lalo siyang napapahamak. May bigat ang boses ni Coronel Gomez. Tonyo, wag mo nang palakihin. Okay lang iwinagayway ni Eliza ang kanyang kamay, ngunit hindi nagpatinag si Coronel Gomez. Hindi, Ma'am Eliza, kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyari. Pagkatapos ay diretso siyang tumingin kay Teniente Santos. Teniente, mag-report ka. Ano po? Sinunod ko lang po ang patakaran. Nauutal si Teniente Santos. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag. Patakaran? Anong patakaran? Sa tanong ni Coronel Gomez, hindi na nakasagot si Teniente Santos. Halos lahat ng sinabi niya ay kasinungalingan. Ngunit sa sandaling iyon, nagsalita si Eliza. Tonyo, tama na. Sapat na to. Pero, Ma'am Eliza, naging baguhan din naman ako dati, di ba? Lahat tayo, nagkakamali. Sa sinabi ni Eliza, lalong naguluhan si Teniente Santos. Sino ba ang babaeng ito at bakit ganito na lang siya igalang ng isang koronel? Teniente, mahinahong tawag ni Eliza kay Teniente Santos. Po, alam mo ba kung ano ang pinakapangunahing katangian ng isang sundalo? Katapatan po sa bansa at hindi. Mas basic pa dyan. Sandaling huminto si Eliza. Respeto at pagkatao. Hindi porket mataas ang ranggo mo o may kapangyarihan ka, pwede mo nang basta-basta tratuhin ang ibang tao. Yumuko si Teniente Santos. Nagsimula na niyang maintindihan kung gaano kalaki ang kanyang pagkakamali. Lalo na sa mga pamilyang dumadalaw dahil sa pag-aalala,
Hindi ba't dapat mas maging mabait tayo? Sorry po, mahinang paumanhin ni Teniente Santos. Ngunit sa sandaling iyon, isa pang sasakyan ang dumating sa harap ng kampo. Mas magara ang kotse ngayon. Sino na naman yan? Nagbulungan ang mga sundalo. Nang makita ang bumaba sa sasakyan, kahit si Coronel Gomez ay nagulat, teka, sino to? Isang lalaki sa kalagitnaan ng kanyang 40s ang bumaba. Nakasuot ng suit, ngunit nang makita ang mga bituin sa kanyang balikat, lahat ay natigilan. General, mabilis na sumaludo si Coronel Gomez. Si Teniente Santos ay tuluyan ng natulala. Oh, Tonyo, nandito ka rin pala. Masayang bati ng general. Pagkatapos ay lumingon siya kay Eliza at ngumiti ng malapad. Eli, ang tagal na. Nambada-agabadaan na. Kuya! Masayang sigaw ni Eliza. Sa sandaling iyon, nanghina ang mga tuhod ni Teniente Santos. Ang babaeng minamaliit niya kanina ay kapatid pala ng isang general. Paano ka napunta rito? Nagulat ako sa tawag mo, sabi ng general kay Eliza. Ah, dinalaw ko lang si Marco tapos may nangyaring nakakatuwa. Nakakatuwa? Anong nangyari? Tumingin sa paligid ang general. Ang kanyang tingin ay napunta kay Teniente Santos. May problema ba dito? Sa tanong ng general, biglang naging tensyonado ang paligid. Sa ganitong sitwasyon, sinuman ay mag-iisip, sasabihin ba ang totoo o palalampasin na lang. Ngunit kakaiba ang naging reaksyon ni Eliza. Kuya, wala lang to. Maliit na di pagkakaunawaan lang, nakangiting sabi ni Eliza. Nagtataka ang general. Di pagkakaunawaan? Tungkol saan? Naguluhan lang kami sa proseso ng pagdalaw. Tama ba, Teniente? Tumingin si Eliza kay Teniente Santos. Hindi makapaniwala si Teniente Santos. Sa sitwasyong maaari siyang mapahamak, siya pa ang pinoprotektahan. Opo. Opo. Tama po. Hindi ko po naipaliwanag ng maayos, nanginginig na sagot ni Teniente Santos. Ganoon ba? Mabuti naman kung ganoon. Akala ko kung ano ng malaking problema. Nakahinga ng maluwag ang general. Teka, Ellie, nasaan si Marco? Dapat makita mo siya bago ka umalis. Oo naman. Siyempre, kailangan ko siyang makita. Pero kuya, okay lang ako. Unahin mo na ang trabaho mo. Anong sinasabi mo? Ako mismo ang maghahatid sa'yo. Aakma sanang magsalita ang general nang pigilan siya ni Eliza. Kuya, sandali. Lumapit siya kay Teniente Santos. Teniente, may oras ka ba? Opo, meron po. Puwede ba tayong mag-usap sandali? Kayo muna dyan, sabi ni Eliza. Naglakad pa palayo sina Eliza at Teniente Santos. Naghihintay naman ng may pagtataka ang general at si Coronel Gomez. Ilang taon ka na? Teniente. 26 po. Graduate ka ng PMA, no? Opo. Paano niyo po nalaman? Sa itsura at pananalita mo. Dinaanan ko rin yan. Nagulat si Teniente Santos. Senior po kita? Oo. Mga labang 2 taon na ang nakalipas. Teka, Teniente, bakit ka ba ganyan kasungit? Yumuko si Teniente Santos sa tanong ni Eliza. Paumanhin po, marami lang po akong ini-stress. Anong stress? Hindi po ako na-promote. Hindi rin po ako masyadong maka-adjust sa kampo. Kaya siguro naging mainitin ang ulo ko. Tapat na sagot ni Teniente Santos. Ganoon pala, pero bakit mo ibinubunton ang stress mo sa mga pamilyang dumadalaw? Sorry po talaga. Wala po akong maidadahilan. Hindi kita hinihinga ng dahilan. Sinusubukan kitang intindihin. Inangat ni Teniente Santos ang kanyang ulo. Mahirap ang buhay militar, di ba? Lalo na sa babae. Opo ma'am, alam ko ang pakiramdam na yan. Pero kahit gaano kahirap, hindi yan dahilan para pahirapan mo ang iba. Kitang-kita ang pagsisisi sa mukha ni Teniente Santos. At isa pa, Teniente, tandaan mo to. Ano po yon? Ang pinoprotektahan natin ay hindi lang ang bansa, kundi ang mga taong naninirahan dito. Ang mga pamilyang dumadalaw, sila rin ang mga taong dapat nating protektahan. Naantig si Teniente Santos sa sinabi ni Eliza. Anong gagawin mo ngayon? Hindi na po mauulit ito.
At magiging mas mabait na po ako sa mga bisita. Mabuti yan. Hindi laging naaayon sa gusto natin ang buhay, pero sapat na ang gawin mo ang lahat ng iyong makakaya. Dahan-dahang tinapik ni Eliza ang balikat ni Teniente Santos. At huwag kang mag-alala sa promotion. Kung magsusumikap ka, darating din ang pagkakataon. Salamat po. Maraming salamat po. Pagbalik nila, nagtanong ang general, anong pinag-usapan ninyo at ang tagal? Wala lang yon, kuya. Usapang senior at junior lang, nakangiting sagot ni Eliza. Hindi man maintindihan ng general, hindi na siya nagtanong pa. Oh, sige, puntahan na natin si Marco. Opo, ihahatid daw po kami ni Teniente. Naunang maglakad si Teniente Santos papasok ng kampo. Ibang-iba na ang kanyang kilos kumpara kanina. Dito po tayo. Maghintay lang po kayo sandali sa visitation room at tatawagin ko si Recruit Marco Cruz. Salamat. Magalang na sabi ni Eliza. Yumuko rin ng 90 degrees si Teniente Santos. Pagkalipas ng 15 minuto, pumasok si Marco sa visitation room. Mukha pa siyang bata sa edad na 20, ngunit halata na ang disiplina ng isang sundalo. Tita, naiiyak na sabi ni Marco nang makita si Eliza. Naku, ang pamangkin ko, pumayat ka. Kumakain ka ba ng maayos? Opo, tita. Pero paano ka napunta rito? Nag-alala ako sa'yo. Hindi maalis sa isip ko yung pag-iyak mo sa telepono. Yumuko si Marco na parang nahihiya. Sobrang hirap po kasi noon. Pero ngayon, okay na po ako. Mabuti naman kung ganoon. Pag may problema ka, tawagan mo lang ako agad. Darating agad si tita. Opo, sumingit ang general. Marco, tito mo to. Naaalala mo pa ba? Ay tito, paano po kayo napunta rito? Sinamahan ko ang tita mo. Alam mo bang sobrang nag-alala yan sa'yo? Mukhang nagsisisi si Marco. Sorry po, tita. Pinag-alala ko pa po kayo. Ano ka ba, Marco? Natural lang na mag-alala ang pamilya. Ang mahalaga, okay ka na ngayon, di ba? Opo. Noong una po, mahirap kasi bago lahat. Pero ngayon po, naka-adjust na ako. Sandaling nag-atubili si Marco bago nagsalita. Si Teniente Santos po, sabi niya mas aalagaan daw po niya kami simula ngayon. Parang may nagbago po sa kanya. Nagkatinginan sina Eliza at ang general. Tila alam na nila kung ano ang nangyari. Mabuti naman kung ganoon. Tumagal ng mga 30 minuto ang kanilang pag-uusap. Ibinigay ni Eliza ang mga dalang pasalubong at nagbigay ng mga salitang pampalakas loob. Marco, pag nahihirapan ka, tawagan mo si tita, pero wag naman masyadong madalas. Ha? Opo, tita. At makisama ka ng maayos sa mga kasamahan mo at sundin mo ang mga utos ng mga senior mo. Opo, tita. Pagkatapos ng dalaw, paglabas nila, muling lumitaw si Teniente Santos. Ma'am Eliza. Oh, maraming salamat po. At simula ngayon, aalagaan ko po ng mabuti si Recruit Marco Cruz. Salamat, pero hindi lang si Marco, kundi pati na rin ang ibang mga recruit pakiusap. Opo, ma'am. Tandaan ko po yan. Malalim na yumuko si Teniente Santos. Ang general at si Coronel Gomez ay naghanda na ring umalis. Eli, mag-ingat ka sa pag-uwi. Oo, kuya. Salamat sa pagpunta kahit busy ka. Ano ka ba? Pamilya tayo. Nagpaalam din si Coronel Gomez. Ma'am Eliza, masaya po akong nakita kayo ulit. Sa susunod, kumain po tayo sa labas. Sige, Tonyo. Salamat. Nang makaalis na ang lahat, naiwan si Eliza mag-isa sa harap ng kampo. Maganda ang paglubog ng araw. Bigla, may tumawag mula sa likuran niya. Ma'am Eliza! Paglingon ni Eliza, nakita niya si Teniente Santos na tumatakbo palapit, may hawak na maliit na sobre. Oh, bakit ka lumabas ulit? Para po ibigay to. Inabot ni Teniente Santos ang sobre. Nang kunin ito ni Eliza, nakita niyang may sulat sa loob. Sulat? Sulat po yan ng pagsisisi. At isinulat ko rin po dyan ang mga pangako ko sa sarili ko para sa hinaharap. Tinanggap ni Eliza ang sobre at ngumiti. Hindi mo na kailangang gawin to. Hindi po. Gusto ko po itong isulat para hindi ko makalimutan ang nangyari ngayon.
Ramdam ni Eliza ang sinseridad ni Teniente Santos. At may isa pa po akong gustong sabihin. Ano yon? Sa totoo lang po, isa ako sa mga dahilan kung bakit nahihirapan si Recruit Marco Cruz. Bahagyang sumeryoso ang mukha ni Eliza. Hindi ko po siya direktang sinaktan, pero dahil po sa kasungitan ko, ginaya rin po ako ng ibang mga senyor. Ganoon ba? Opo. Kaya po simula ngayon, magbabago na po talaga ako. Hindi lang po kay Recruit Cruz, kundi sa lahat ng mga junior ko. Sandaling nag-isip si Eliza. Pagkatapos ay mahinahon siyang nagsalita. Teniente. Ang mahalaga ay ang pag-amin sa pagkakamali at ang pagnanais na itama ito. Sapat na yang puso na yan. Salamat po. Pero may tanong po ako. Ano yon? Bakit po kayo naging sundalo? Sandaling nag-atubili si Teniente Santos bago sumagot. Pangarap ko po mula pagkabata. Gusto ko pong maging isang magiting na sundalo na nagtatanggol sa bayan. Buhay pa ba ang pangarap na yan? Opo. Kahit po mahirap minsan, ayoko pa pong sumuko. Kung ganoon, sapat na yan. Huwag mong kalimutan ang dahilan kung bakit ka nagsimula. Muling tinapik ni Eliza ang balikat ni Teniente Santos. At isa pa, sa susunod na may dumalaw na mukhang masungit, subukan mo munang intindihin, opo. Ma'am, dahil baka may pinagdadaanan din sila. Katulad mo, tumango si Teniente Santos. Ngunit sa sandaling iyon, isa na namang sasakyan ang papalapit. Kakaiba ang sasakyang ito. Ano yon? Isang itim na SUV ang huminto sa harap ng kampo. At nang bumaba ang nasa driver's seat, muling nagulat si Teniente Santos. Regiment Commander! Ang pinuno mismo ng Light Reaction Regiment ang dumating. Isang lalaki sa huling bahagi ng kanyang 40s. Puno ng karisma. Teniente Santos, anong ginagawa mo riyan? Sir, inaasikaso ko po ang bisita. Nang makita ng commander si Eliza, nagulat siya. Teka, Ma'am Eliza? Major General Reyes? Sa sandaling marinig iyon, tuluyan nang nanigas si Teniente Santos. Major General? Ang babaeng minamaliit niya ay isang Major General? Magandang hapon po, Commander. Matagal na rin po tayong hindi nagkita. Natural na bati ni Eliza. Kayo nga po pala talaga, ma'am. Paano po kayo napunta rito? Dinalaw ko po ang pamangkin ko. Pamangkin? Ah, si Recruit Marco Cruz po ba? Opo, tama po. Tila naintindihan na ng commander ang sitwasyon. Tumingin siya kay Teniente Santos. Teniente Santos, inasikaso mo ba ng maayos si General Reyes? Hindi makasagot si Teniente Santos. Hindi niya alam kung anong isasagot. Teniente Santos, inasikaso mo ba ng maayos si General Reyes? Sa tanong ng commander, sunod-sunod ang tulo ng pawis ni Teniente Santos. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Opo, kasi po. Ngunit si Eliza ang unang nagsalita. Commander, napakabait po ng pag-asikaso sa akin ni Teniente Santos. Talaga po? Mabuti naman. Nakahinga ng maluwag ang commander. Pero ma'am, sana po ay nagpasabi kayo para ako na po mismo ang sumalubong sa inyo. Naku, Commander, okay lang po. Nandito lang po ako bilang isang ordinaryong tita. Nakangiting sagot ni Eliza. Pero, ma'am, isa po kayo sa mga founding members ng Light Reaction Regiment. Sa sinabi ng commander, lalong nagulat si Teniente Santos. Founding member? Matagal na po yun. Ngayon, isa na lang po akong tiyahin na nag-aalala sa pamangkin. Kahit na po. Ma'am, dapat pa rin po kayong bigyan ng tamang paggalang. Tinawag ng commander si Teniente Santos. Teniente Santos! Sir, kilala mo ba kung sino si Major General Eliza Reyes? Nanginginig na sumagot si Teniente Santos. Hindi pa po masyado, sir. Si Major General Reyes ay kasalukuyang 2-star general sa Office of the Deputy Chief of Staff for Intelligence, J2. At siya ang isa sa mga naging susi sa pagbuo ng Light Reaction Regiment. Nanginig ang mga tuhod ni Teniente Santos. At isa siyang alamat na nagkamit ng maraming tagumpay sa mga operasyon sa ibang bansa. Lalo na ang kanyang intelligence operations sa gitnang silangan na ginagamit pa ring training material hanggang ngayon, patuloy ng commander.
Bukod pa riyan, marami siyang ginawa para itaas ang antas ng mga kababaihan sa militar at para tulungan ang mga susunod na henerasyon. Halos hindi na makahinga si Teniente Santos. Ngunit bigla siyang nagretiro 5 taon na ang nakalipas at lahat kami ay nanghinayang. Siguro dahil sa pamilya niya. Tahimik na tumango si Eliza. Opo, tama po. Kailangan kong alagaan ang aking ina at ate. Kaya lalo po kaming humahanga sa inyo. Pinili ninyo ang pamilya kaysa sa sarili ninyong tagumpay. Nahiya si Eliza sa sinabi ng commander. Naku, commander. Hindi po. Ngunit sa sandaling iyon, tumingin si Eliza kay Teniente Santos. Teniente, ngayon, alam mo na kung sino ako? Opo, ma'am, nanginginig na sagot ni Teniente Santos. Pero Teniente, alam mo ba kung bakit hindi ko agad sinabi kung sino ako kanina? Umiling si Teniente Santos. Dahil hindi dapat nagbabago ang pakikitungo natin sa isang tao dahil lang sa kanyang ranggo o posisyon. Sa sinabi ni Eliza, lubos na nagsisi si Teniente Santos. Ang isang tunay na sundalo ay marunong gumalang sa kahit sino, kahit pa mas mababa ang ranggo nito o isa siyang sibilyan. Paumanhin po, ma'am. Nakatanggap na ako ng paumanhin mo at alam kong taos-puso kang nagsisisi. Ngumiti ng mainit si Eliza. Pero may isa po akong pakiusap. Commander, ano po yon, ma'am? Pakitingnan niyo po si Teniente Santos. Bata pa po siya at marami pang dapat matutunan. Siyempre po, ma'am. Dahil kayo po ang nagsabi. Tumingin ang commander kay Teniente Santos. Teniente, napakaswerte mo. Bihira ang isang taong tulad ni General Reyes na magpapakita ng ganitong kabaitan. Opo, sir. Maraming salamat po. Malalim na yumuko si Teniente Santos. Ngunit sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Eliza. Ay, si Marco. Lumiwanag ang mukha ni Eliza nang sagutin ang tawag. Oh, Marco, bakit? Tita, narinig ko po. Major General ka raw po? Sinong nagsabi? Sinabi po ni Teniente Santos. At sabi niya, aalagaan daw po niya kami ng mabuti simula ngayon. Tumingin si Eliza kay Teniente Santos at tumango. Mabuti naman kung ganoon, hindi na ako kailangang mag-alala. Pagkatapos kausapin si Marco, ibinaba ni Eliza ang telepono. Ma'am, ano po ang sabi ni Recruit Cruz? Nagtatakang tanong ng commander. Sabi niya, aalagaan daw sila ni Teniente Santos. Talaga? Magaling, Teniente. Magaling, puri ng commander kay Teniente Santos. Yumuko si Teniente Santos na parang nahihiya. Sa totoo lang po, hindi ko po nagawa ng maayos ang trabaho ko hanggang ngayon. Ang mahalaga, alam mo na. Yan ngayon. Magbago ka na lang simula ngayon, pampalakas loob ni Eliza. Ngunit sa sandaling iyon, nagsimulang lumabas ang mga recruit mula sa loob ng kampo, oras na para sa evening formation. Ayun, si Marco, sa itinuro ni Eliza. Nakita si Marco na nakapila kasama ang ibang mga recruit. Ngunit iba na ang kanyang itsura kumpara kanina. Masayahin at puno ng kumpiyansa. Ibang-iba na po ang itsura niya, sabi ng commander. Opo, nararamdaman ko rin po, sagot ni Teniente Santos. Sa totoo lang po, hindi lang si Recruit Cruz, pati ang ibang mga recruit ay nahihirapan din nitong mga nakaraang araw. Masyado po kasi akong naging mahigpit. Hindi masama ang pagiging mahigpit, ngunit ang higpit na walang kasamang pag-unawa ay maaaring maging lason. Sa sinabi ni Eliza, malalim na tumango si Teniente Santos. Simula po ngayon, magiging mahigpit ako pero may kasamang pag-unawa. Mabuti yan. Pagkatapos ng formation, kumaway si Marco mula sa malayo. Kumaway din pabalik si Eliza. Teka ma'am, kung may oras po kayo, libutin niyo muna po ang kampo, alok ng commander. Naku commander, uuwi na po ako. Gabi na po masyado. Kung ganoon po, sa susunod, opisyal ko po kayong iimbitahan. Gusto rin po kayong makilala ng mga tauhan namin. Sige po, kung may pagkakataon. Nakangiting sagot ni Eliza. Sige po, aalis na po ako. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi, ma'am. Magalang na nagpaalam ang commander. Teniente, salamat sa araw na ito, nagpaalam si Eliza kay Teniente Santos.
Hindi po, ma'am. Ako po ang mas maraming natutunan. Patuloy ka lang matuto at lumago. Opo, ma'am. Paalis na sana si Eliza nang magsalita ulit si Teniente Santos. Ma'am, salamat po sa pagprotekta niyo sa akin kanina. Pwede niyo naman po sana akong pinarusahan. Teniente, lahat ng tao nagkakamali. Ang mahalaga ay kung ano ang natutunan mo mula sa pagkakamaling iyon. Opo, hinding-hindi ko po ito makakalimutan. At isa pa, sa susunod na haharap ka sa mga bisita, tandaan mo na lahat sila ay mahalagang miyembro ng pamilya ng isang tao. Lubos na naantig si Teniente Santos. Opo, ma'am. Ang tanggaladuhahan ng angkapala. Ang di-ailing di Saiba. At hindi lang si Recruit Cruz, kundi lahat ng recruit ay aalagaan ko. Naniniwala ako sa'yo. Nagpaalam si Eliza at umalis na. Habang pinagmamasdan ang kanyang pag-alis, sinabi ng commander kay Teniente Santos. Teniente, napakaswerte mo. Bihira ang mga taong tulad ni General Reyes. Opo, sir. Sa tingin ko nga po. Simula ngayon, huwag mong kalimutan ang natutunan mo at ipakita mo ang pagiging isang tunay na sundalo. Opo, Commander. Gagawin ko po yan. Nang gabing iyon, hindi agad nakatulog si Teniente Santos. Naintindihan niya kung gaano kalaking pagbabago ang idinulot ng araw na iyon sa kanyang buhay. Makalipas ang isang buwan, ibang-iba na ang kapaligiran sa kampo ng Light Reaction Regiment, lalo na sa harap ng tarangkahan. Magandang araw po. Dadalaw po ba kayo? Ang masayang boses ni Teniente Santos ay umalingaw-ngaw sa harap ng kampo. Isang ginang na dumadalaw ang nagulat at sumagot. Ah, oo. Dito sa anak ko. Ano po ang pangalan ng anak ninyo? Jeric De Leon po. Ah, si Recruit De Leon po. Napakasipag at napakabait na bata niyan. Siguradong matutuwa yon kapag nakita kayo. Sa kabaitan ni Teniente Santos, naantig ang ginang. Napakabait mo naman, iho. Maraming salamat. Trabaho ko po to. Dito po tayo, ihahatid ko po kayo sa visitation room. Ang ganitong eksena ay naging pangkaraniwan na. Nagbago na talaga si Teniente Santos. Ngunit sa araw na iyon, may isang espesyal na bisita ang dumating. Magandang araw po. Si Eliza Reyes. Bumalik siya pagkatapos ng isang buwan. Ma'am! Gulat at masayang bati ni Teniente Santos. Magandang araw, Teniente. Kumusta ka na? Maayos naman po, ma'am. Salamat sa inyo. Pero bakit po kayo naparito ngayon? Dinalaw ko si Marco. At gusto ko ring malaman kung kumusta ka na. Nakangiting sabi ni Eliza. Maraming salamat po. Gusto ko po sanang ipakita sa inyo kung gaano ako nagbago. At sakto namang dumating kayo. Lumiwanag ang mukha ni Teniente Santos. Teka, Teniente, narinig ko na bumuti raw ang bunigi dito sa kampo. Opo. Mas masayahin na po ang mga recruit. Pati ang ibang mga opisyal, nagbago na rin po. Paano sila nagbago? Nang ako po ang unang nagbago, sumunod na rin po sila. Mas naging maalalahanin at mabait na po kami sa isa't isa. Tuwang-tuwa si Eliza. Mabuti naman kung ganoon. At ma'am, tingnan niyo po ito. Inilabas ni Teniente Santos ang isang maliit na notebook. Ano yan? Nagsusulat po ako ng journal araw-araw. Kung anong nangyari sa araw na yon, kung may nagawa ba akong mali, at kung anong dapat kong gawin kinabukasan. Wow! Ang galing mo naman. Dahil po sa inyo, ma'am. Marami po akong natutunan mula noong araw na yon. Sa malayo, nakita nila ang mga recruit na nagtitraining. Isa na roon si Marco. Mukhang masayahin si Marco. Opo, napakagaling na po niya ngayon. Maayos ang pakikisama niya at masipag sa training. Mabuti naman. At ma'am, may isa pa po akong sasabihin. Ano yon? Nakapasa po ako sa promotion board. Nagulat si Eliza. Talaga? Congratulations! Opo, major na po ako sa susunod na buwan. Sumuko na po ako noon. Pero anong nangyari? Inirekomenda po ako ng regiment commander. Sabi niya, malaki na raw po ang ipinagbago ko at nagpapakita na ako ng tunay na katangian ng isang leader. Ramdam ang tuwa sa boses ni Teniente Santos. Napakagaling! Nagbunga ang pagsisikap mo. Lahat po ito ay dahil sa inyo, ma'am.
Hindi. Bunga yan ng sarili mong pagsisikap, mapagkumbabang sabi ni Eliza. Pero ma'am, pwede po ba ninyo akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Pagkakataon? Opo. Ngayon po, gusto ko kayong iasikaso ng maayos. Sa sinserong pakiusap ni Teniente Santos, ngumiti si Eliza at tumango. Sige, aasa ako diyan. Habang papasok sila sa kampo, napangiti ang ibang mga sundalo. Ramdam ng lahat ang malaking pagbabago. 6 na buwan ang lumipas, muling bumisita si Eliza sa Light Reaction Regiment, ngunit hindi para dumalaw. Ma'am, matagal na po kayong hindi nakikita. Masayang bati ni Major Santos. Oo nga eh. Major ka na pala ngayon. Congratulations. Ang gwapo mo tingnan. Salamat po. Lahat po ito ay dahil sa inyo. Hindi. Bunga yan ng sarili mong pagsisikap. Espesyal ang dahilan ng pagpunta ni Eliza ngayon. Dahil ito sa Family Day na inorganisa ng kampo. Ma'am, maraming salamat po sa pagdating sa espesyal na araw na ito, magalang na bati ng commander. Ako po ang dapat magpasalamat. Inimbitahan niyo po ako sa huling araw ng pagdalaw kay Marco. Tama. Ito ang huling araw ni Marco sa training bago siya ma-assign sa kanyang unit. Tita, tumatakbong yumakap si Marco kay Eliza. Ibang-iba na siya kumpara 6 na buwan na ang nakalipas. Isang tunay na sundalo, puno ng kumpiyansa at dangal. Ang pamangkin ko, ang gwapo-gwapo na. Dahil po sa inyo, tita. Kung hindi po kayo dumating noon, ano ka ba? Sarili mong pagsisikap yan. Lumapit si Major Santos. Recruit Marco Cruz po ma'am, nagtapos ng may matataas na karangalan. Siguradong maipagmamalaki niyo po siya. Talaga? Opo, popular po siya sa mga kasamahan niya at may angking leadership. Tuwang-tuwa si Eliza. Pero, Major, malaki na rin ang ipinagbago mo. Opo ma'am. Marami rin po akong natutunan, lalo na sa pakikitungo sa tao. Sa sinabi ni Major Santos, napangiti si Eliza. Major, ano nga palang trabaho mo ngayon? Ako na po ang in charge sa new recruit training. Ako na po ang nag-aalaga sa mga bagong recruit. Kung ganoon, napakahalaga ng trabaho mo. Opo ma'am, napakasaya po. Lalo na pag nakikita ko ang mga bagong dating na nahihirapan. Naaalala ko ang sarili ko noon. Ramdam ang sinseridad sa boses ni Major Santos. At tinitiyak ko pong ipapasa sa mga junior ko ang natutunan ko sa inyo na mas mahalaga ang pagkatao kaysa sa ranggo o posisyon. Napakagaling ng ginagawa mo. Kinuha ng commander ang mikropono. Salamat sa lahat ng naririto ngayon. Lalo na kay Major General Eliza Reyes. Lahat ay napatingin kay Eliza. Nagturo po sa amin si General Reyes ng isang napakahalagang aral. Ipinakita niya kung ano ang isang tunay na sundalo at isang tunay na leader. Nagpalakpakan ang mga tao at si Major Liesel Santos ay malaki rin ang ipinagbago. Isa na siyang karangalan ng aming kampo. Nahihiyang yumuko si Major Santos. Pagkatapos ng programa, nag-usap sina Eliza, Marco at Major Santos. Tita, pagdating ko po sa unit ko, magsusumikap pa po ako. Sige, Marco. Pero, pag nahihirapan ka, tawagan mo ako. Laging nakasuporta si tita. Opo, tita. At Major, maraming salamat po sa pag-aalaga kay Marco. Hindi po ma'am. Ako po ang mas dapat magpasalamat, taos-pusong sabi ni Major Santos. Pero ma'am, pwede po bang magtanong ng isa pa? Oo naman. Bakit niyo po ako pinrotektahan noong araw na yon? Pwede niyo naman po sana akong ipahamak. Sandaling nag-isip si Eliza bago sumagot. Lahat ng tao nagkakamali. Ang mahalaga ay kung ano ang matututunan mo mula sa pagkakamaling iyon. At alam kong hindi ka masamang tao. Naligaw ka lang sandali dahil sa hirap ng sitwasyon. Lubos na naantig si Major Santos. Maraming salamat po ma'am. Dahil po sa inyo, naging tunay na sundalo ako. Sa paglubog ng araw, naghanda nang umalis si Eliza. Ma'am, bumalik po kayo. Sige, kung may pagkakataon. At ma'am, maraming salamat po. Binago niyo po ang direksyon ng buhay ko. Sa huling paalam ni Major Santos, ngumiti si Eliza at sumagot. Major,
ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo ngayon. Siguradong magiging isang napakagaling na sundalo ka. Ano sa tingin ninyo? Minsan, isang maliit na pagkikita lang ay sapat na para baguhin ang buong buhay ng isang tao. At ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kapangyarihan o posisyon, kundi sa pusong marunong umunawa at magmalasakit sa kapwa. Hindi laging naaayon sa gusto natin ang buhay, pero kung patuloy tayong magsusumikap, siguradong may magagandang bagay na naghihintay sa atin. Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Muli, maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang iset ang notifications para lagi kayong updated sa aming mga bagong video. Naway maging masaya at puno ng suwerte ang inyong bawat araw. Salamat.